At yun na nga, nakapag-ride nga tayo from Taguig to Marilake. Kasama ko yung asawa ko na first time na mag-ride ng ganung kalayo, 60 kilometers. Hindi biro po yun, almost 2 hours, no? Considering na matraffic, ang daming riders, kotse, lahat kasi Sunday eh. Bilang sumasama po doon sa baguhang driver, dapat napakataas ang iyong pasyensyoso, no? Bubulol-bulol pa ako. Pasyensyoso. Kagaya nitong nasa video. Gampe preno ng harap ha. Dahan-dahan mo. Dahan-dahan. Dito, tingin ka dito. Tingin ka dito. Okay. Ayan, good morning. Happy Sunday po sa lahat. O ngayon may ride po tayo. Meron lang akong sasamahan na lady rider. Tinuruan ko na siya nung una. Galing siyang zero knowledge, no? Hindi talaga siya marunong magmotor. So ngayon, sasamahan ko siya ngayon. Tingnan natin kung ano na yung progress nung kanyang learning. So gamit yung scooter. So akin naman yung CB650. So i-guide ko siya. So punta tayo kung saan tayo mapadpad. Yun, so nandoon na yung kasama natin. Medyo late na nga tayo kasi alam ko medyo marami talaga ang pupunta sa taas magmomotor. Pero i-guide natin yung lady rider na kasama ko para mas maboost yung confident po niya, or especially mga safety mindset. So ang oras ngayon is 7 AM. So medyo late na tayo, no? At medyo mainit na. So saglit lang tayo, punta tayo sa taas. Wala pa siyang 3 months na nagmumotor. So ito yung first long ride niya. Ako muna yung una. So ganito. Yung formation natin kapag ka mga curve, single file lang tayo. Pero kapag single file, kapag ka naman tayo ay nasa open roads, so wala tayo masyadong kasabay, mag-stagger tayo. Pag nasa kaliwa ko, nasa kanan ka, ganun. Sasenyasan naman kita. Expect the unexpected. May mga biglang lumiliko, hindi sumisignal, hindi tumitingin. Huwag kang magugulat. So tandaan mo lang yung proper braking, ha. And then lagi kang tingin sa mirror tsaka sa mga blind spot mo, ha. Gagawin naman kita mamaya. Papagas lang tayo. Check natin yung gulong. So mula rito may halos nasa 60 kilometers, ha. Sige, baba mo lang yung paa mo. Tingin ka kaliwat kanan, ha. Siyempre yung mo pa rin, ha. Yung okay, clear. Siyempre yung decision mo pa rin. Okay, kung ano yung nakikita mo, hinto ka muna. Hinto, yan. Tingin ka sa kanan. Signal ka, okay, clear. Sige, una ka na dito sa left side. Basta pag hihinto kami, traffic intersection, huwag kang lalagpas sa mga yan. Dito ka lang, oh. Tapos kung saan yung positioning mo, doon ka. Padiretso tayo, so dyan tayo. Hintayin natin mag green. Pag na green light na, huwag agad mag go. Tingin ka muna sa kaliwat kanan, ha. Kasi for sure may mga pasaway dyan. Okay ka lang? Ayan, oh. Gagulo na, oh. Common. Alam na naka-red, mag-go pa. Ayan, oh, yung tricycle, oh. Oh, naka-red pa, mag-go pa. Parang mga tanga. Naka-red. Naka-red pa. Pag nag-green na yun, saka tayo mag-go. Ayan, dyan pa lang tayo mag-go. Hindi. Mauna ka na. Una ka na. So, dyan ka lang. Pag nalilipat,
ka lang ng speed mo. Pero tama na yung position mo, diyan ka lang. Nagbiblink na ba yung gas mo? So, ang next na dadaanan is paakyat na curve. Look ahead. Kaliwa. Natutunan mo na yan eh. Basic na basic ng astig dito sa school. Signal ha. Kanan. Papaunahin kita. Sige, doon. Diretso ka lang. Op. Tingin muna. Tingin. Kanan, kaliwa. Go. Sige, dito ako sa ano mo. Kanan, kanan. Kanan, kanan, kanan. Habang pinapanood natin tong video nito, nakapag-share man lang ng konting experience. 8 years ago, first time kong umakyat dito sa Tanay, Marilaki Road at nagandahan agad kami sa lugar dahil napakalamig at puro puno at syempre mas makakapag-isip ka ng maayos at tanggal stress nga, sabi nga ng iba. Konti pa lang ang umaakyat that time. Medyo konti pa lang ang mga restaurant na nandoon sa taas ng Marilaki Road, lalo na doon sa kilometer 47 na kilalang kilala na hintuan ng mga riders. Pero ngayon, sobrang dami na. Bukod sa dami ng mga riders o umaakyat, marami ng mga open na restaurant, kaliwat kanan, tumingin ka, ay sobrang dami na at ang sasarap pa ng mga pagkain. Marami na rin akong mga riders na nakilala dito sa Marilaki Road at meron na rin akong mga kilala na mga riders na wala na hanggang ngayon. Sa madaling salita ay namatay dahil sa isang aksidente dito sa pag-akyat sa Marilaki Road. At tandang-tanda ko that time, kamote rin ako. Hindi ko alam kung paano magmotor ng ligtas dito sa Marilaki Road at gusto ko lang puro bilis dahil sobrang daming curve, ang saya, ang sarap sa pakiramdam. Pero na-realize ko na teka, tama na muna to. Ibang pagmumotor naman ang gawin natin dito. Napakaganda kasi ng lugar. At ayoko na dito po ako mawala sa lugar na to. Slow down yung pababa. Slow down pa. Kaya kang katawan ha. Tingin sa kanan. Okay, huwag ka magpapanik movement. Kahit kung may preno. Dumating na nga tayo dito sa portion ng Marilaki Road na puro twisty na ang dadaanan. So far, maganda naman ang operation niya sa paggamit ng motorcycle at consistent naman ang nagiging control niya. At bago ko makalimutan, pag nakakita kayo ng mga lady rider o babaeng driver sa kalsada, huwag nyo namang bulihin. Huwag nyo namang sabihan, babae yan eh. Ganyan talaga mag-drive yan. Hindi po. Mas may ingat po silang magmaneho kaysa sa ating mga kalalakihan. Mas marami po na aksidenteng lalaki kaysa sa babae. Subukan mo itanong sa traffic enforcement. Tatlo lang ang pwede kong sabihin sa mga kapwa ko rider. Tatlong klase ang driver sa kalsada. Isang eksperto na o matagal na ang experience sa pagmamaneho at meron ding average o medyo marami-rami na rin ang driving experience at syempre yung baguhan. So para sa mga baguhan na nakikita nyo sa kalsada, please lang, huwag nyo namang pinahan, huwag nyo namang businahan dahil ngayon pa lamang sila nag-gain ng confidence gamit ang kanilang mga motorsiklo o sasakyan. At tandaan mo, may karapatan kang umovertake ng ligtas. Damo lang ako. Sino man ang gusto mong overtakean sa kalsada. Check mo yung speed mo yan. Pwede kang gumamit ng brake. Agad yung curve. Head mo dapat nakagad. Tapos ito. Ako muna una. Start mo na siya. Start mo na yung makina. Sige, go ka na. Go. Diretso lang. Eto na nga, pauwi na nga kami, pababa na kami, papuntang Manila.
At syempre, eto na naman po tayo sa ating pag-iingat gamit ang motorsiklo. Isang maingat na naman na paglalakbay ang kailangan namin at concentration sa kalsada dahil pwedeng panganib o pagkakamali ang pwede namin magawa. Tao lang tayo, nagkakamali. At hindi ko sinasabi na hindi kami magkakamali at hindi kami maaksidente. May posibilidad pa rin. Kaya nga ito, nag-iingat kami habang nagamit namin ang motorsiklo namin. At para naman po sa mga pasaway na rider na hanggang ngayon na umaakyat sa Marilaki Road, good luck po sa inyo. Sana po, hindi po kayo maka-aksidente ng mga inosenteng gusto lang mamasyal, gusto lang mag-relax, kumain ng masarap, habang kasama po nila ang kanilang pamilya dito po sa lugar na ito. Kaya? Okay, walang masakit. Okay, basta yung paghinto dapat stable. O gaya niyan, magme-merge tayo. So dapat nag-check ka na ng kaliwa mamaya, ha? Bakit ko nga ba tinuruan ng aking misis na gumamit ng motorsiklo? Napakadelikado daw to, sabi po ng iba. Hindi po kasi maganda ang transport system sa atin. Kailangan pa rin o mahalaga pa rin na marunong kang gumamit ng mga machine kagaya ng motorsiklo at kotse at kung ano-ano pa bilang transportasyon. At lalo na kung may kaugnayan sa ating mga pamilya. Tandaan nyo ang salitang pamilya. So, yun na nga. Nakaarating na nga tayo ng Marilaki from Taguig. So, sinamahan ko yung asawa ko, no? So far, okay naman. May mga kailangan lang na improve pa. Lalo na doon sa paglipat ng linya. Siyempre, mga signal, no? Nagulat siya kasi ang daming pasaway talaga. The first time niya, mas nakikita niya talaga yung sitwasyon sa kalsada. So, daming pasaway. So, yun yung challenge. Pero pag nalampasan naman yun, mas magiging maganda yung skills. So, babalik tayo pagka nakapag-practice na ulit. Let's go! So, yun lang muna. Bye-bye!